So doon sa mga pagbabago sa mga immigration policy sa mundo ngayon sa 2025, bagong mga government policies at yung mga paghihigpit, okay pa ba at papaano ba tayo makakapag-apply ng visa ng mas effective at saka mas mabilis? So pag-usapan natin yan dito sa video na to. Unang-una, wala naman nagbago doon sa pamantayan sa pagbibigay ng visa. Yung mga bagay na mga ito pa rin yung pinanghahawakan ng visa officer kung i-determine kung bibigyan ka ng visa o hindi. Unang-una, personal circumstances. Ikaw ba ay may record? Ikaw ba ay merong conviction? Ikaw ba ay may previous refusal ng visa? Kung ikaw ay meron, so kailangan meron kang mga documents para patunayan na yung problema dati ay nasolusyonan, yung kakulangan doon sa documents ng visa refusal before ay naayos na at ngayon ay pwede ka nang mag-apply ulit. May mga personal circumstances. Halimbawa ng age, kailangan meron kang kasama pag magta-travel. Halimbawang meron kang sakit na kailangan mo ng medical certificate bago i-grant sa'yo yung visa or bago i-entertain yung visa application mo. At ito yung mga personal circumstances, ilan sa mga personal circumstances na tinitignan bago pa nila tignan yung substance ng visa application mo. Kasi kung may red flag agad doon sa personal circumstance mo, doon sa pag-apply mo ng visa ay mahihirapan ka na ipagpatuloy yung iyong pag-assess doon sa visa application mo dahil doon pa lang sa personal circumstance na nakadikit sa iyo ay mayroon ng mga red flags. Pangalawa, yung purpose mo doon sa visa application. Ano ba yung intended purpose mo? Kailangan malinaw yung intended purpose mo dahil throughout the visa application, throughout doon sa assessment, ito yung panghahawakan ng visa officer. So ikaw ba ay magtutourism? Ikaw ba ay magiging estudyante? Ikaw ba ay magtatrabaho? Ikaw ba ay merong ibang mga purpose other than doon sa mga nabanggit? Kung ikaw ay merong intended purpose doon sa mga nabanggit, dapat lahat ng documentation mo, lahat ng mga proof na hihingin sa'yo through the visa application, dapat solid, dapat walang butas. Walang butas dahil kung halimbawang ikaw ay magiging estudyante or magiging turista pero makikitaan ka nila ng circumstance na po pwede ka magtrabaho, po pwedeng hindi lang tourism or hindi lang yung pagiging estudyante, yung magiging purpose mo, most likely hindi ka nila bibigyan ng visa at i-deny nila yung application ng visa mo. Gayun din yung halimbawa mag-i-estudyante ka pero nakikita nila na teka muna, estudyante ka pero yung circumstance mo baka mamaya mas i-prioritize mo yung pagiging worker doon sa ibang bansa. Yung iba naman turista pero makikitaan na baka mamaya magpakasal o baka mamaya merong intention to live longer doon sa bansa na pupuntahan nila than yung intended na visa, travel, allowance, etc. So yung mga ito, yung mga dapat na tandaan natin at hindi natin dapat ipagwalang bahala. Huwag nating isuntok sa buwan yung mga details, yung mga documents, yung mga proof na hihingin sa atin dahil po pwedeng i-deny nila yung ating application because of this. Yung ability to support yourself during the trip or yung financial means para ka makapag-travel, mabuti na paghandaan mo ito. Kung halimbawa meron kang pangarap or meron kang plano na mag-travel sa US, halimbawa sa Canada, sa Australia, sa Europe, sa pangmalakasang bansa na merong pangmalakasan na visa, kailangan ihanda mo yung financial documents na kinakailangan at yung financial circumstances mo dapat solid din. Ano ibig sabihin ng solid na financial circumstance? Kailangan kung ikaw yung magsusupport na sarili mo doon sa iyong trip, kailangan yung bank records ay recent at saka updated at syempre i-cover niya yung mga travel expenses mo. Kung hindi sapat, kailangan meron kang sponsor na mag-guarantee doon sa pagta-travel mo at kung magkakaroon ng problema, it's readily available
yung tao at saka yung funds ng tao para sagutin ka doon sa problema or doon sa issue na kakasangkutan mo. Ang lagi kong sinasabi dito, make sure na i-budget na magkaroon ng travel insurance kung halimbawang pangmalayuan yung travel natin para at least may isang layer pa si immigration officer or kung sino man yung mag-a-assess sa'yo or mag-i-interview sa'yo doon sa pagpasok mo doon sa bansa na may visa para i-establish yung iyong financial needs. Kung sasabihin mo na matipid ka naman na tao na hindi mo kailangan gumastos ng ganito kasi nagbo-budget ka naman, hindi yung perception mo or hindi yung expectation mo yung panghahawakan ng mga visa officers na mag-i-interview sa'yo. Kailangan mag-research ka doon sa usual gastos, ng regular gastos, average gastos ng isang turista kung halimbawa pupunta siya doon sa bansa na yun. Kung halimbawa pupunta ka halimbawa sa Thailand, sa Malaysia, mas mura yung mga bilihin doon for example at kung halimbawa kailangan mo ng visa doon. Kung halimbawa hindi mo kailangan yung visa doon, makikita mo na sa New York or sa iba pang mga bansa, masyadong mahal yung cost of living. So, kailangan i-consider mo ito kung ikaw ay pupunta at magpaplano na mag-apply ng visa doon sa mga bansa na yun. Panghuli, maraming nadadali dito yung ability to prove na babalik sila doon sa bansa na pinanggalingan nila pagkatapos ng intended travel nila. Ito yung rootedness, ito yung close ties, etc. So, yung mga turista na mag-a-apply halimbawa sa US, kailangan dumaan doon sa assessment na ito. Ano-ano ba yung pwede mong ipakita para patunayan doon sa visa officer na babalik ka. Siyempre, trabaho. Siyempre, pag-aaral. Siyempre, negosyo. Yun yung mga pangkaraniwan na kailangan mong ipakita doon sa visa officers. Dahil alam nila na kung halimbawa meron ka nito, sure na meron kang babalikan. Kung ikaw ay estudyante, make sure na yung ipapakita mo ay enrolled ka sa susunod halimbawa na semester. Kung ikaw ay empleyado, kailangan meron kang absence or leave of absence na pinayagan ka na doon sa current na year mo, doon sa current na employment mo. Hindi po pwede yung kaka-resign mo pa lang tapos yun yung ipapakita mo na proof sa kanila na meron kang babalikan. So, magkakaroon sila ng duda at most likely is maka-question nila ito. Kung ikaw ay may business, lahat ng mga documents, ipakita mo sa kanila, tagtarin mo sila lahat ng mga business documentations, etc. sa kung saan-saang mga organizations or government agencies na kinuha mo para at least makita nila legitimate yung business mo at kailangan mo bumalik sa Pilipinas to, kung ikaw yung may-ari, syempre is to take care of your business, etc. So, ilan lamang ito doon sa mga makikita ng visa officer at i-assess ng visa officer para mapatunayan na ikaw ay legitimate doon sa intended purpose mo. Doon sa mga ibang mga visa other than the visitor, meron pang ibang mga requirements at kailangan pag-aralan natin ito at kailangan paghandaan natin yung pag-apply dito dahil sayang yung pera, sayang yung pagod, sayang yung opportunity. Dahil pagka halimbawang na-reject ka, baka mamaya ito pa yung maging problema na hindi ka or mahirapan ka in your future visa applications.